Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din, Father Will. Ngayon pong unang linggo ng buwan ng Hulyo, 14 na linggo sa karaniwang panahon. At sa ating mga pagbasa, ang parabang ipinapaalaala sa atin ay ang kahalagahan ng kung anumang biyaya o kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin. At kapag sinabing biyaya, kaloob, regalo, sigurong iisipin lamang natin ay yung mga positibo, yung mga magaganda, yung mga gusto natin, yung mga naa-appreciate natin. Siguro bihirang-bihira yung magsasabi sa atin na biyaya din na matatawag yung isang bagay na ibinigay ng Diyos sa akin na sa umpisa, sa tingin ko, sa palagay ko, hindi maganda. Hindi katanggap-tanggap. Bihirang-bihira yung makaka-appreciate sa ganoong mga bagay sapagkat normal at natural sa atin na ang hanapin natin para sa ating sarili, ang tignan natin para sa iba ay yung kung ano ang sa tingin natin maganda. Pero iba ang sinasabi ng mga pagbasa ngayon. Ang paalaala sa atin ng mga pagbasa, may mga pagkakataon, binibigyan tayo ng Diyos ng mga bagay na sa tingin natin hindi maganda at hindi katanggap-tanggap para mas makita natin ang pangangailangan na mas lumapit tayo sa Diyos. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang larawan. Pero alam natin na bagamat nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang larawan, hindi tayo perpekto. Ang Diyos lang ang perpekto. At tayo na Kanyang mga nilikha, mayroon tayong kanya-kanyang kahinaan, kakulangan, kapintasan. At sana alam natin yon. At sana tanggap natin ang anumang kahinaan o kakulangan o kapintasan na mayroon tayo. Sapagkat sa pagkaalam at sa pagtanggap sa kung ano ang kapintasan o kahinaan na mayroon tayo, doon papasok ang Diyos. Karanasan ni San Pablo na narinig natin mula sa ikalawang pagbasa, mula sa ikalawang sulat niya sa mga taga-Korinto, ang karanasan na bagamat siya'y pinagpala, bagamat siya'y pinuspos, bagamat siya'y pinili at tinawag para maging apostol sa mga hentil, merong isang bagay na sa tingin niya, ibinigay ang Diyos sa kanya. At tinawag niya ito na isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas sa akin, sabi niya, upang hindi ako maging mayabang. Malinaw kay San Pablo na bagamat siya'y pinagpala, ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang isang kapintasan. May mga pagkakataon hinihiling niya sa Diyos, Lord, alisin mo sana sa akin itong kapintasan na ito para mas makapaglingkod ako sa iyo ng buong buo. Pero alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam ng Diyos kung bakit ipinagkaloob niya kay Pablo ang tinatawag na kapintasan, kapansanan sa kanyang katawan. Kaya nga sa pagdarasal ni Pablo sa Diyos, ang sagot ng Diyos ay ito, ang tulong ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ika'y mahina. Na para bang sinasabi ng Diyos kay Pablo, huwag mong hilingin sa akin na alisin ko sa iyo
ang kapansanan na yan sa iyong katawan, sapagkat ang biyaya ko na ibinigay ko sa iyo ay sapat para magampanan mo ang iyong misyon. Sapat ang biyaya na ipinagkaloob ko sa iyo para magampanan mo ang iyong responsibilidad. At tandaan mo, sa kapansanan, sa katawan na yan, diyan ka mas lalapit sa akin. Diyan mo mas makikita ang pangangailangan para umasa sa akin. At tama naman, di ba? Kasi bilang tao, kapag tayo ay binigyan ng Diyos ng maraming kakayahan, karunungan, kalakasan, kapangyarihan, ano ang maaari nating gawin? Magmalaki, magmayabang, maging mataas, at kumalimot, tumalikod sa Diyos. Di ba ganyan yung mga kapatid natin na napakagaganda ng buhay, successful sa buhay, maganda ang nangyayari sa buhay? Di ba sila ay halos hindi mo nakikita na regular na nagsisimba? Busy. Kahit araw ng linggo, merong mga meeting, merong mga businesses na dapat asikasuhin at dalawin. Kaya ang Diyos, nandyan lang sa isang tabi. At ang sasabihin nila, nagdarasal naman ako. O kaya ang pinakamasaklap, bakit ako magsisimba? Busy ako. Ako yung gumagawa ng diskarte para sa buhay ko. Nagpapakapagod ako, nagpapakahirap ako, nagtatrabaho ako para magkaroon ng magandang buhay, ng magandang kinabukasan ang aking mga mahal sa buhay. Kapag ganoon ang magiging kaisipan ng tao, paano na lang kaya kung biglang bawiin ng Diyos ang buhay na hiram lamang natin sa Kanya? Kaya huwag tayong panghihinaan ng loob, huwag tayong mawawala ng pag-asa kapag tayo ay pinagkakalooban ng Diyos ng iba't ibang uri ng mga pagsubok, kasama na ang mga kapintasan, kakulangan, kahinaan, kapansanan sa katawan, katulad ng ibinigay kay Pablo. Ibinigay ko sa iyo ang mga kahinaan at kakulangan at kapintasan na yan, sapagkat sa mga bagay na yan, mas lilitaw ang aking kapangyarihan. Kaya napakaganda ng naging realization ni San Pablo sa kapansanan sa katawan na ibinigay ng Diyos sa kanya. Sabi ni San Pablo, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako'y mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Sa aking kahinaan, kumikilos ang Diyos. Sa aking kakulangan, pinupuno ako ng Diyos. Sa aking kapintasan, ang Diyos ang nagiging doktor, manggagamot, at tunay na Diyos na kumikilos
nagpapakilos at gumagalaw sa akin. Kaya sa mga mahihina, sa mga walang inaasahan, sa mga mahihirap, sa mga may sakit, sa mga itinuturing natin na baliwala, nasa sa kanila ang kapangyarihan, ang kaharian ng Diyos. Amen.